So, ayan. Dahil sa kagustuhan niyang lumabas, ginawa namin siya ng disposable na kapote. O, ayan. Para makalabas siya kasi ihing-ihi na po siya, umuulan. Itong aso talaga namin na to na si Chase, palibasa, unang-una namin siyang dog na inalagaan. Kaya napaka-spoiled niya po talaga, o diba? Gusto niya may kasama pa. At yes, kasama talaga ako. Hindi siya lalabas kung wala siyang kasama. Kaya yan, o diba? No choice, nagpayong na lang. Para lang masamahan siyang magwiwi sa labas. At yan nga, paglabas niya namin, pinagtitinginan siya ng mga tao nakakita sa kanya. Ang sabi pa nga ng iba, buti pa siya, may kapote. O, diba? Ang sabi naman ng iba, ayaw mabasa, kaya may kapote. O, diba? Napagdiskitahan tuloy siya nang wala sa oras. Maraming natutuwa talaga dyan sa aso ko na yan. At kilalang kilala na yan dito sa lugar namin. Kasi ba naman, lahat na lang ng babae yatang aso dito sa lugar namin, inasawa niyan. Kaya tuntua yung mga nagiging asawa niyan kasi nagkakaroon sila ng kalahi ni Chase. Dahil napaka-cute naman talaga ng aso na yan. Napakalambing pa kahit ganyang kalaki yan. Napakabait po talaga yan. Ever since na dumating po siya sa amin. O, diba? So, yun yung mga tricycle driver dyan tuntua sa kanya kasi sabi nila buti pa siya may kapote. O, diba? Yung mga susunod na eksena dyan, hinayaan ko na siya magwiwi kung saan-saan dyan. At pag uwi namin, iba na ang nangyari. Pero sa kasamang palad, hindi nagtagal ang disposable ng kapote. Kasi naiirita talaga siya. At ayan, nalaglag na. O diba, nasira niya na. Dahil sa kakawasiwas niya, edi useless lang din. Nabasa rin siya. Kulit-kulit mo talaga, Chase. Ewan ko ba, kanino ka ba talaga nagmamana? Malamang sa ama niya. O diba? O ayan, kinaladkad na lang yung plastic. At hindi niya na talaga kinaya. Huhubarin niya na yan. Tignan niya mamaya. Nahubad na. O, diba? Nahubad na?